Hi and good morning po sa ating lahat. And today's video po is pag-uusapan po natin kung paano gumawa ng Khan Academy account and paano po natin may include yung ating students account doon po sa ating dashboard. Okay? So this video is for mga beginner po natin ng mga teachers sa bagong salpala po natin ng mga teachers at hindi pa po alam kung paano gumawa or mag-set up po ng new account sa ating online platform. So ayan. So before we start, I would like to say thank you so much for watching. I hope makatulong po ito sa ating mga manonood, especially po sa ating mga teachers na nangangailangan po ng video tutorial in terms of using Khan Academy. So, hindi na po tayo magtatagal. So, let's go. So, yung una po natin is kailangan po natin malaman na itong online platform po ng Khan Academy is open to all kind of devices as long as it is connected to the internet. So, yung tanong, kailangan bang nakakonect ka sa internet para magamit mo siya? The very answer po is yes po. So, hindi po siya magagamit kung hindi ka po online. So, let's go with our compatible devices kung saan pwede tayo mag-login. So, pwede po tayo ng laptop, desktop, smartphones, and tablets. Pwede po silang lahat. So, although nagkakaroon po ng changes based doon sa features po ng ating devices, but they have just the same kind of, yung tasking po is just the same. Okay? So, let's proceed. Now, we will go to our very first po na gagawin sa paglalagin po or mag-open ng account sa Khan Academy. So, the first step is you are going to visit the khanacademy.org site in the URL bar. Okay, saan po yung URL bar? Kapag nandoon po kayo sa isang browser, yung pinaka-top po na bar kung saan makikita nyo yung https double slash yun, may www then khanacademy.org. Yun po yung URL bar. Okay, doon po natin itatype yung nandito yung first step po natin. You go to the website of Khan Academy. Okay, when you are there na, ito po yung interface nila. Ito po yung tsura doon sa kung nagka-login na po kayo. So, makikita po natin yung sign up bar kung saan po natin mahanap yan. So, may learner, may teacher, may parent. Kung learner po, mamaya ituturo po, iba po yung ano natin setup doon. Sa teacher po, click po natin yung teacher. Ito, you're going to select teacher. Or kung parent naman, yung parent, kung isa kang parent, pwede ka rin mag-click nito. Since teacher po yung priority po ng video na to, you click teacher. Okay, doon po tayo sa-sign in using our DepEd email. Yan. Sir, paano sir kung walang DepEd email? Pag hindi po DepEd email po yung ginamit, hindi po mamomonitor ni school or ng ating central office or kung sino po yung nagfa-facilitate ng or nagmo-monitor po ng ating mga performances kasi minomonitor po tayo. So sa atin kasi yung tinuturuan ko dito ng video na to is intended for our teachers here in our school kasi magre-review po kami ng PISA sa 2025 po na examination. So, definitely yung DepEd po, yun din po ang gagamitin ng mga teacher, ng mga students and teachers sa paglalagin. So, we are encouraging that the teacher and students should use their DepEd email in logging in with Khan Academy. Yan. So, for that purpose. Okay, so next is, kailangan nyo magpunta dito sa Google. You're going to continue with Google. Ngayon the question is, sir, meron nga kaming DepEd email pero hindi naman po nagagamit, hindi po namin paano gamitin eh. So first po na problem na na-encounter po kapag gumagamit na po tayo ng DepEd email, kasi in the very first place, mayroon pong mga accounts sa DepEd email na hindi na po nakaka-receive ng mga emails. Tama po ba? So kahit mga around 3 months ago na hindi mo na-receive yung mga email. Anong problema nun? Kasi hindi na po tayo nakaka-receive ng emails kapag naglalagin po tayo gamit yung Gmail. So, yung gagawin natin, you go to office.com. Sa office.com po, hindi po Office 365 ang ilalagin, kundi Office, kundi ang may deped.gov.ph po na email, yung DepEd email yung gagamitin. Hindi po yung mayroong regional domain like R1, R2, R3,
Sa amin, Region 8 kami, so r8.deped.gov.ph. Wala pong regional domain dun sa after at. Okay, dapat at deped.gov.ph. Doon kayo maglalagin sa office. Then once you were able to log in, sir, yung problema kasi sir, kailangan daw i-reset. Yun po yung challenge. Kasi once nagpunta kayo sa office.com, kailangan nyo talaga siyang i-reset. Kasi yung password. Kasi first time mo maglalagin sa office.com gamit yung DepEd email. Kasi yung nalalagin lang natin sa office.com is yung Office 365 accounts natin, no? So you are going to click forgot password. And then you will be prompted for asking na ilalagyan po natin dun yung merong code na ibibigay sa inyo kasi mapupunta kayo sa bagong tab, may code sila, tapos hihingin nila kung saan natin isesend yung security code. Kasi yun yung gagamitin natin para magkaroon po tayo ng yung password. Parang magbubukas ka ng bagong account using the DepEd email sa office.com. So once ma-open na po, kung may alternate email po kayo at saka may number kayo nilagay doon kasi masisend yung code, good job, very good, wala kayong problema, hindi kayo mag-worry. Pero kung hindi nyo nagawa yun, kasi nung una pa lang na dumating yung DepEd email, hindi nyo nilagyan ng alternate email or at saka number, yun yung problema ngayon. Kasi kailangan nyo magpunta sa IT officer nyo sa division para ayusin po yun. Okay, for those who were able to log in and reset their password, ito na yung next na pupuntahan nyo. Pupunta kayo sa Outlook. Okay? Sa Outlook naman, saan ba mahanap yung Outlook? Kasi pag nakapasok ka na sa office.com, mapupunta ka dun sa interface as a whole. So, ang gagawin nyo, punta kayo dito sa may 9 dots na parang square at hanapin nyo yung Outlook. Yung Outlook po is para siyang mail o email, ayan na blue, or may O, I think, yun yung ano niya, icon. Then, i-click nyo at mapupunta kayo dito. And you will see there, finishing sign up for Khan Academy. Ayan. Kasi yun yung ginamit nyo eh. 'Di ba? Kanina, maglalagin tayo, ginamit natin yung DepEd email natin. Pag nag-click na natin to, automatically, may re-redirect tayo dun sa website ni Khan Academy. So, pag nandun na tayo, yan. That's the next move. Dun sa ating dashboard, nandun na, oh, welcome to Khan Academy. Diyan, nasa dashboard ka na. Punta ka dito sa may ano na to, bar na yan, and then you will be selecting teacher dashboard. Okay? So, pipiliin po natin yung teacher dashboard, and then after teacher dashboard, next move natin, ano kaya? Yan. Mag-add class po tayo. Kasi ako meron akong class noon. So this is the just as a sample. Sa classes ko meron na po akong trinay out na isang class, may students na ko dyan as of now. Pero since these screenshots were taken in just the beginning of my creating of the new account. So nangyari na wala pa po akong students na nilalagay. Okay? So, mayroon po tayong add class at saka yung add class po natin, lalagyan po natin yan ng pangalan. Example, PISA 2025 review, grade 9, grade 7, grade 10. Ganyan. And then after that, nakikita niyo yung button dito. Pag mayroon na po kayong add class, mag-add students din kayo. So you just click the add students and you will be prompted with this. Pipilian nyo kung paano nyo i-send yung paano mo gagawin yung pag-add ng students. Either you're going to invite them through Google Classroom. Kung meron kayong Google Classroom, that's very nice kasi bulk yun napapasok doon sa ating class. Pero kung wala naman, you just send a link, a class link, or at least a code. Okay, sisend. Ito yung kiklik ninyo ha, doon sa natin, sa dashboard natin. Ito yung i-click natin, then you will be prompted with a link. You copy the link and you share the link to your GCs, kung meron kayong GCs. You post that, then let everybody click that and they will be invited to get into your class. Okay? So yun, okay.
Ayan. So, that's a very nice situation. So, next move natin, you can do it actually by manually. You are just going to enter their DepEd email, or okay lang ha, pero hindi, dapat DepEd email talaga kasi yun yung gagamitin nila pag exam na sila sa PISA. Pero kung sa classroom lang, walang PISA review, pwede yung personal email lang nila. Yes, pwede yung personal email lang yun. Pero kung magre-review sila sa PISA, it should be the DepEd email. Okay, next move is, pwede din sa class code as I have said earlier, you just send there a link. Okay? Ayan. You are going to add them into your class. Okay? And now, the next move, you are going to verify. Di ba, nag-add class tayo, click natin to yung add class. Then, kailangan ma-confirm din natin na nandun na sila sa loob. So, dito, yung mayroon ako nilagay na one student. Actually, ako din yan. Sa ibang email lang. Okay, so, i-verify natin. You can change the name. Kung email yung nag-a-appear, you can edit the name para maging, swak siya you can edit this. Maging swak siya sa needs mo. Example, kung Alex Miranda, tas yung email yung lumalabas dito, i-change mo sa Alex Miranda. Okay? So next, ipapakita natin. Dito naman, meron tayong dalawang dito. Ito yung dashboard ng ipapakita ko lang, no? Parang pinalaki ko lang siya. So this is the dashboard ng account ng teacher, and the seventh step, yung pitong steps is kailangan nating mag-add ng lesson or activity. So paano yun? You're going to navigate to your dashboard, then from the left sidebar, you're going to click assignments. Okay. Then mag-a-assign ka ng activities sa classes natin. So pipiliin mo doon kung anong klaseng assignments. And by the way, before I forget, after nyo adding a class, kasi pipiliin nyo naman sa adding a class, lalagyan nyo ng name. Maglalagay kayo ng name, iseset nyo kung ano yung dapat pag-aralan ng mga bata. And then, after that, from there, makakapili ka na kung anong mga assignments or courses ang ilalagay natin doon sa ating classes. Yan. Okay. Hopefully, nakuha niyo yung pinakabuod ng tutorial natin, no? So, meron lang akong bibigyan ng mga tips, no? So, sa Khan Academy, may mga dapat natin ensure kapag nag-utilize ng Khan Academy. So, para sa mga nagpipisa, you can you can use the student's account para ma-add sila. Pwede yung personal. Pero kung sa mga nagpipisa, by the way, kailangan DepEd emails. Pero kung nagka-class lang kayo, gumagamit ng Khan Academy, you can use the regular one, their personal accounts lang. Pero si teacher dapat gumagamit ng DepEd email para ma-monitor po ng school. Kasi doon sa dashboard niya ng teacher, meron dong portion na ilalagay niya yung school niya. Okay? Ilalagay niya yung school niya. Nasa right side niyan na na option, click, then pipiliin na niyo yung kung saang region siya, and then anong district niya, then mahahanap niya yung school niya. Okay, so yung maganda kasi din, number 2 is you can monitor your students' progress. Okay, sa dashboard natin. And yung bago dito, you can also explore Khan's Academy's resources. You can use it. And at the same time, yung students natin, pwede din makapag-explore ng Khan Academy na kahit wala po sa setup ng review area or center, pwede din sa bahay nila. Kung hindi kayo nagka-Khan Academy, magandang tool po ito para mabisi yung anak natin sa pag-learn ng new things gamit ng Khan Academy. Okay? So yung may bago actually sa Khan Academy yung para sa mga support siya para sa mga teachers. Okay? So anyway, makikita niyo yung dashboard. Nakakalimutan niyo yung pangalan kasi bago lang siyang dating. Nagkataon na nag-open ako, nakita ko siya. So ngayon, I think that's all for today. Nasabi ko na po yung mga dapat kong sabihin. And hopefully, kung may tanong po kayo, i-post niyo lang po sa baba ng video na to sa may comment bar. Then let's see kung ano po yung may tutulong po natin.
And that's all for today. Thank you so much and see you later.